Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, si Sia. Sa wakas, naka-uniform na din. Actually, hindi ko yan po siya pinapasuot muna ng uniform dahil may practice po sila ngayong alas 10. Kasi magkakadumi lang. Ayaw po niya. Talaga pong isusuot niya yung uniform. Ayan. Bago na rin po yung uniform ni Ate Chrislyn. Team ID, ada mana sakub? Ano? Di haluyo itak sinisiringi sakub. Direte mo kuan ID ig sasakub mo imo dress. Ano mat pagkikitingon may ID ka? Ang kulang na lang po kay Sia yung ID. Pero pina-IDhan na po sila, hindi pa ibinibigay, hindi pa release siguro ng ID nila. Na-IDhan na po siya. Yan, si Sia nyo. Estudyante na. Gustong gusto niya talagang isuot yung uniform. Mag-ingat ka doon ha. Huwag magdudumi. Iwanay. Naka-uniform na siya, guys. Yan, si ate. Mahaba na yung uniform, hindi na maiksi. Si Kalabaw, nandyan nakaharang. So, since nakaalis na po yung estudyante at saka mga trabahante natin guys, ayan, timing na naman po yung bahay. Magkape muna tayo bago mag-umpisa sa mga routine natin. Siguro, hindi muna ako magro-routine dito sa bahay dahil maliligo tayo. Kasi pupuntahan natin si Sia sa eskwelahan dahil magpa-practice po sila alas 10. Siguro katapos ko lang maghugas, maligo. Siyempre magbe-base tayo, lumalakad yung oras. Tas meron pa po akong pupuntahan na alas 10 din. So unahin ko muna yung iniisip ko na pupuntahan ko ngayon. Tapos isusunod natin na po yung pagpunta sa eskwelahan. Kasi nga ayaw kong paanohin, pa-uniformehin si Sia dahil yun nga may practice sila ngayong alas 10. Yung practice nila medyo may umuupo, siyempre gym, tapos maalikabok kahit maulan kasi yung loob ng gym hindi naman po nababasa. So sabi ko kay Sia, huwag ka lang muna mag-uniform. Atat na yun mag-uniform kasi matagal na po niyang sinasabi na sabi daw ng teacher, complete uniform. Kaso wala pa siyang uniform. Hindi pa natatahi. Yun nga, nagkaroon. Sabi ko, nandyan na yung uniform niya. Sabi ko, huwag ka lang muna mag-uniform. Civilian ka lang muna. Sumisimangot. Hindi sumasagot. So, ayun, pinasuot na lang natin kasi excited na po siyang mag-complete uniform. Sundan na lang po natin siya sa school nila. Para dalan na lang natin ng ng bisan para hindi po magkadumi yung uniform niya. So, ngayon, relax muna tayo dahil medyo mag-aaga pa tayong nagising. Tapos timing kagabi, akala ko kasi hindi overtime nila Christian, hindi overtime. Tapos si Papa Bits naman yung sumama kay
siya kahapon na mag-practice alas 4 hanggang alas 5, pasado alas 5 na po sila nakauwi. Tapos yung bigas namin last saing na lang. Tapos hinintay, akala ko kasi hindi overtime nila Christian, nag-overtime sila hanggang mag alas 8. So nangyari po wala kaming sasaingin ngayong umaga. So nakagising po tayo ng maaga-aga pa. Pinabili ko si Christian ng 1 kilo lang na bigas na meron lang po kaming sasaingin ngayon. Ang kaso lang po yung tindahan po dito is mabagal din gumising yung mga tindahan dito. Meron naman silang tindang bigas, ang kaso lang hindi pa sila bukas. So naghihintay si Christian hanggang sa natatapos na po akong magplantsa. Hindi pa dumadating si Christian, mag-aalas 6 na. Yung ginawa ko na lang, sa ano lang po ako nagsaing, sa gas stove kasi mas mabilis kaysa sa rice cooker. So ayun, nakakain naman yung mga bata, nakagbaon naman si Sansan. Yun lang, medyo sakto-sakto lang yung pagdating nila sa school. Nauna si Sansan na ihatid ni Christian, yung dalawa yung nahuli. Sabi ni Christian, flag ceremony pala nila. Sabi ko, oo, kasi pag Lunes, Martes, flag ceremony nila. Kailangan hindi po sila malilit. Saktong-sakto lang po yung pagdating nila doon, nagpa-flag ceremony na. So, si Christian na lang po yung naghatid ng things ni siya doon sa room. So, ayun nga, pagbabalik dito ni Christian, since nakaligo naman si Ronald, siya na po yung maliligo. Ewan ko kung kumain sila. Pero nagkape. Kasi narinig ko kagabi, sabi ni Christian, overtime daw sila hanggang bukas. 3 araw daw yung overtime nila. Hindi naman natin malalaman kung mag-overtime kasi hindi sila nagdadala ng cellphone. Bawal po yung cellphone doon dahil welder. Nagkartrasis po sila sa taas po yung yung trabaho. So bawal yung cellphone. Hindi dinadala yung cellphone, iiwan. At si Sansan naman hindi nasundo dahil wala nga dito yung mga motor ginamit-gamit. Nakapaglakad po siya. Pagdating niya po dito, basang-basa po sa sa pawis yung t-shirt niya. Tas hindi ko na lang po inutusan kasi alam kong pagod. Sisimangot yun pag inutusan pa natin na bili ng bigas pabalik, maglalakad. Kasi ngayon nga medyo malayo po yung tindahan namin dito. So yun po yung nangyari. Nagkapulikit po tayo, nagkandaw-gaga tayo kanina dahil wala nga akong maisaing kaninang umaga. Maaga naman po tayong magising. Ang kaso lang, yung tindahan naman na may tinda ng bigas, trasado po silang magbukas. Di katulad sa akin, na yun nga, masasabi kong 24 hours. Kasi palagi lang po tayong gising. Isang gisingan lang, magigising po tayo. Kasi kahit pakiramdam ko, kahit natutulog ako, pero parang gising yung isipan ko. Ganon. So, ngayon guys, busin muna natin yung kape. Tapos maghuhugas lang po tayo, tapos maliligo na. Yung paglaba, siguro mamaya-maya na pong hapon. Kape with live po tayo sa Popo 1 hour. Yan. Yan po yung ginagawa ko muna. Pagkatapos mag-asikaso sa mga bata, yun, pagkalis po nila, nagkakape na po ako. Tapos, sinasabayan ko po yung pag-live ng Popo 1 hour. Saktong-sakto lang yan, 1 hour matapos, maubos na yung kape natin. So, makakag-umpisa na po tayo sa mga routine natin dito sa bahay. Asaman mo! May dumaan kasi.
mga amiga dito. So ayan guys, alas 10 na, papalis na po kami ni Papa Bits. Sinarado ko lang yung harapan ng tindahan namin. At saka sarado ko no, pero open. Pero wala naman pong, sa ngayon wala pa naman pong may nagaganap na kung ano. Pero wag na lang po natin isipin yan, basta wala. Kampante po kaming umaalis dito sa bahay na walang naiiwan, kundi si Shaira lang. So ayan, una muna ako sa eskwelahan. Dinalhan ko po ng bisan si Sia. Kasi alas 10 na, mag-umpisa na po yung practice nila. Hanggang alas 11 po. Pagkadating namin sa eskwelahan, mabihisan, is iwanan lang muna namin. Balikan na lang ulit. Hindi naman po kami magtatagal sa pupuntahan namin ni Papa Bits ngayon. Nagkasabay lang po kasi yung oras. Importante lang po. Sinirado ko lang lahat yung pintuan namin dyan sa loob. Pati yung tindahan, yung pinto sinarahan lang. Kasi yan si Shaira, pag nakabukas, tingnan mo. Tinitingnan lang ako, mihilig pa yung ulo. Pag dumadating ako, marami pong kababalagan po yung nangyayari. Kaya sarado lahat. So, let's go guys! Ayan, naabutan natin si Sia na nagtatakbo-takbo. Punta muna kami sa room nila dahil yung bag nandoon. Bibihisan ko na lang. Ayan, balik po siya sa gym. Dahil nandun yung practice nila. Ngayon naman po guys, ayan, alas 3 na. Susunduin natin si Chrislyn. Maglalakad lang muna tayo mula dito hanggang iskina. Tiyamba kung merong pumasok na single na motor, makakasakay po tayo. Kasi alas 3:30 yung labas ni Chrislyn. Kasi yung motor ni Papa Bits, tanggal yung yung tambutso na naman. Parang na bad trip. Yun. Binawasan yung hangin. Tas sabi niya ipadaan na lang daw kila Christian. Alas 5 pa yung yung labas. Sa pagkakaalam ko nga, overtime. So ayan, umalis muna tayo. Si Sia yung hinabilinan ko. Sabihin mo pag may bumili, sabihan mo na lang si Papa Bits na may bibili. Kasi nandoon sa kwarto. So lakad muna tayo guys ngayon. At medyo umaambon. Mula ng kanina umalis kami. Pagka dating namin sa bahay, si Sia napagod. Di nakakain, nakatulog. At pati din tayo parang nakaramdam ng pagod. So kaming dalawa yung nagtabi. Napaidlip din po ako. Tapos yun, pagtingin ko sa oras is alas 2:55 na. Medyo malayo-layo pa itong lalakarin natin. Siguro pagdating ko sa eskwelahan, nandoon na sa may swing si Chrislyn. Maambon kasi. Yan ang mahirap dito pag wala kang service at walang pumapasok na motor. Tingnan nyo yung kalsada, tahimik na tahimik. At ito po yung yung kalsada namin dito noong magtag-init, nabiyak hanggang doon pa yan, doon. Mas grabe po yung nasa unahan. Mas ngayon lalong bibiyak kasi lumalambot yung lupa. Mabuti naman po yung paglalakad ng ganito yung panahon, hindi mainit. Kasi hindi ka makakaramdam ng pagod. Exercise na din. Malayo lang naman isipin yung lalakarin, pero parang malapit lang. Nandito na tayo sa isang liko
Pagliko natin doon, medyo ma-imagine mo na malapit na yung highway. At saka na-try na naman namin ni Chrislyn maglakad pa uwi sa hapon. Labasan na nila. Ang bilis ni Chrislyn maglakad. Pagliko natin dyan, straight na, pero pataas yung kalsada. Yan, straight, pero pataas. Yan, pataas po yan guys, pataas na kalsada. Dito yung portion na nakakahingal. Tapos, pabalusok, straight. Tapos makikita na natin po yung highway. Malayo na po yung naano natin, nalalakad. Tingnan nyo yung kalsada. Pagpunta ng highway, lalakad pa tayo papunta sa CIS. Madadaanan po natin yung tulay. Ayan, pabalusok na po tayo guys. Parang yung lakad natin is pinipigilan. Pinipigilan yung lakad. Baka tayo magkaliring. Pababa. Baka tayo magkaliring guys. Yan. Isang liko na lang. Matatanaw natin na yung highway. Yan, lumalakas po yung hangin. Ililipad yung payong natin. May baka. Dito po yung grabe. Sira yung kalsada, sira. Simento. Simento pala. Tapos dyan, malapit na po yung highway. Medyo pinagpawisan na tayo konti. Di highway na. Ayan na po yung highway. Malapit na tayo sa tulay. Pag-abot ng tulay, pila ng mga motor na sidecar. Tas yun, eskwelahan na nila Chrislyn. CIS na po. Nasa tulay na po tayo, gilid lang tayo, gilid. Yan po yung tulay. Kulang ng tubig. Kasi hindi naman po malakas yung ulan. Uy, lilipad yung payong ko. Pila ng mga motor pampasayros. Hinihintay yung labas ng mga estudyante. Lalo na yung mga high school. Hanggang doon po yan. Nandito na tayo sa eskwelahan. So, dito natin makikita si Chrislyn. Tingnan lang po natin. Wala pa si Chrislyn dito kasi dati pag sinusundo namin nandito na yan sa swing. Siguro hindi pa labas nila dahil yung oras is alas 3:30. Pero labasan na nila. Baka nandun pa sa room. Nasa room pala siya nila. Hindi lumabas kasi tumataligsik. Tumataligsik or umaambon guys.
Nandito na kami ni Chrislyn sa merkado. Lakad lang kami mula sa school niya. Mahaba-habang lakaran po guys. At masarap naman ilakad kasi mahangin nga. Oh! Susugad ka man. Ngano nag-ingon man ka? Nagtuwad-tuwad. Uy, suro. Ay, magpupusa. Yan, bumili po kami ng ulam. Tapos, bigas at saka paninda. Sakay lang ng sidecar. Nandito na po tayo. Nag-sidecar na lang po kami ni Chrislyn. Ito lang naman po yung oras, alas 4. Tapos ayun si Sansan nakasunod namin. As sumakay din po siya ng single na motor. Halos nagkasabay lang po kami. Kati na sabon. Yung Kati. Movie. So, yung hindi pa nadi-display. Pag ano si Chrislyn pag ihangirit imukuan ha. Pwede ihangirin mo pa yat uniform ihangir. Sukal, brown sugar, tapos munggus guys, munggus, at syempre shampoo. Barnets guys, Barnets kasi paborito po ito ng anak ni Madam. Noon piso isa, ngayon 4.5 na. Tapos na tayo mag-display ng mga paninda natin. Bumili lang muna tayo ng mga ilang paninda. Ayan, medyo maganda na naman po tingnan yung tindahan natin. Naanuhan na naman, nasursihan naman yung tindahan natin. Sunod natin po na gagawin ngayon is magluluto na po tayo para sa hapunan. Kasi mag-aalas 5 na po.
Tas ito, meron po tayo sa una pa na asukal. Ilalagay natin sa lalagyan. Kasi wala na po kaming service na sukal. Tas syempre yan, bumili po tayo ng sabon, pampaligo. At syempre yung sobra dito na nakabitin, nakabili na naman po tayo ng pan-display. Ito, ilalagay natin sa CR. Para hindi yung kuha ng kuha dito sa tindahan. Kasi nasisira yung ano ko. Yung pag-audit. Bukas ko na lang po ilalagay. Dito ko lang muna ilalagay yung sabon. Diyan lang muna sila. Saka yung asukal kasi gagamit tayo dahil yung nabili kong ulam is buto-buto ng baboy. So balak kong gawing humba. Meron naman po tayong dala nga na kalamay. Ayan, kalamay galing sa Tacloban. So, itratry po natin yung isang pares. Magluluto po tayo ng ulam. Kasi, wala po kaming hindi po kami nagtanghalian ni Sia dahil walang ulam. May ulam naman, yung ham. Siya, butangi din tubig. Butangi. Para ref. Magluluto po tayo guys. Magluluto. Direk maaram. Ang ingay ng kalabaw. Humingi lang si Chrislyn sa akin, si Sia pala, ng isang biskwit. Yun lang po yung tanghalian niya. Ako yung tanghalian ko yung kape kaninang umaga. Yun lang po guys. Mariman maubusin nga imukuan. Kanon. Chrislyn. Magluluto tayo ng ulam. Ingay ng kalabaw. Uy. Siya. Kaya ito nga kasirola. Burutangan hit tubong. Sirola? Oo. Waray man inisulod nga pitsil. Tingnan nyo, walang laman. Nasa ref. Ano ito? Waray sulod ading nga pitsil. Iya, kato. May tubak. Adip, takop. Nisudlan ko na kanina. Maingay si kalabaw. Maingay si kalabaw. Ingew, puno, ingew. Yan ang lulutuin natin, buto ng baboy, 1 kilo.
mo yung duro. Ay, daw ko pa. Hiwain muna natin kasi medyo malaki yung hiwa. Yung sakto lang. Para dumami guys. Para umabot pa bukas. Pero pag ako yung nagluluto, hindi talaga umaabot pagka kinabukasan. Wala na kasing bunlis. Paghapon na kasi wala nang bunlis. Yung bunlis na baboy, yung natitira na lang yan. Mga buto, mga sasabawan. Yan na lang po yung natitira. Mga ilang araw naman isda kami palagi. Ayan. Magkarni muna. Sounds. Pakuluan muna natin ng tubig. Pakuluan. Medyo pakuluan. Pakuluan muna guys. Yung pagpakulo na, lalagyan natin ng paminta. Tapos, siyempre bawang guys. Ay, tigas. Siya, kuha daw ang rice cooker nga to gawas. Kani. Habis mo gasan. Ano mo da? Rice cooker ba? Rice cooker. Wait for me. Kadi. Hindi natin lalagyan ng asin kasi gagawin nga natin na humba. Yung timpla po natin dyan is suka at saka tuyo. Pakuluan ko lang muna para medyo lumambot yung karne. Ayan, kumulo na. Diretso na po natin dito lulutuin yan guys. Medyo anuin lang po natin yung tubig. Papawalain. Lahat na po yung minikos-mikos ko na po dito. Lalagyan na lang po natin yan ng kalamay, tuyo at saka suka. Diretso na po, wala nang gisahan.
Kasi luto na yung bawang, sibuyas, tas may ano na po, durog na paminta. Yung kulang-kulang po dyan, guys, na panghalo, yung bulaklak ng saging. Pero okay lang yun kung wala. Ang importante po yung timpla. Yan, kunti na lang po yung sabaw. Ilagay po natin yung isang pares ng kalamay. Yan. Tapos, lagyan po natin ng tuyo. Tuyo, guys. Tuyo. At saka, syempre, suka. Takpan natin, hayaan natin na matunaw yung panutsa. Tama na ba ako, guys? Panutsa. Tagalog sa kalamay. Kalamay kasi sa amin. Iba naman po yung kalamay. Kalamay na kakanin. Tingnan natin, guys. Ayan, tunaw na siguro yung kalamay. Tunaw na, hindi ko na nakita. Nandito. Yan, kunti na lang. Mapula yung karne kasi yung kalamay is mapula. Yan talaga yung bagay sa humba na ginagamit, yung kalamay. Tapos, tuyo at saka suka lang yung gamit. Tikman natin, guys, ng kaunti. Ito na lang sandok yung gagamitin ko dahil pang-ulam lang namin ito. Kami lang naman po yung kakain. At hindi ko naman po ito isushoot sa bibig ko. Hihigupin ko lang naman. Yan. Ang sarap, guys. Nangingibabaw yung tamis at asim. Talagang masasabi na naman natin na taob yung kaldero. Saka dito lang po ako nagsaing sa gas. Yan. Sinabay ko na. Dito kasi meron pa kaming bahaw na sinaing kaninang umaga. Marami pa kasi hindi po kami nananghalian. Ganun po kami dito. Walang tanghalian. Yung mga trabahante kanina, kumain naman. Pero yung ulam nila is sardinas. Yan po yung sobra. Sardinas! 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 I-check natin kung malambot na po yung laman. Ayan, malambot na po siya. At pagkaluto nito, kakain na lang po kami dahil nga overtime sila, Christian at Ronald. Hindi natin papaliitin masyado yung sabaw kasi masarap yung sabaw. Tamang-tama lang. Yan, maluluto na po yung kanin din. So, kakain na kami kasi mag-aalas 6 na. Maano na po yung labas, madilim. Langit lang po yung maliwanag. Medyo nakaramdam din tayo ng gutom sa luto ko na ulam ngayon. Pati ako, guys, natatakam. Maghahanda na po tayo ng
hapagkainan. Kakain na kami guys. Kakain. Nagpapasignal niya. Ay, di yun. Karinig mo lang. Ang na kaming kutsara. Nakahanda na po yung pagkainan namin. Ayan, yung lutong humba na buto ng baboy. So, kakain na po kami. At saka mag-pray-pray na si Kreslin at saka Sia. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. So, ayan guys. Kainan na po. Sabaw. Maglalakat na laka. Ano? Lalakat na loob. Jesus. Sabaw. Po ako sabaw. Uy, man ay mukuan kutsara. Try lang muna. Try. Ako. Sina. San. Sige na. Sige daw. Pasok. Mainit. Pasok. Ako, Bits. Ngayon. Ano ang mo? Mainit kasi, mainit. Pinggan. Kain tayo guys, kain. Natatakam na ako sa luto ko. Mauubos na ang sabaw guys, mauubos na. Yan, nabalian si Sia ng ng kutsara. Sa kakakain. Nakadalawang pinggan po sila guys. Ayan yung yung ulam namin. Yan na lang. Tapos may 4 na piraso doon sa linutuan ko kay Christian at saka si Ronald. Yan, na lang si Kreslin, nagkamay. Sina. Nasarapan sila sa sabaw. Kahit sabaw lang. Kung may ulam pa itatapon na nyo dyan sa Masarap kasi yung sabaw guys.
Pati si Papa Bits, ayan. Kinuha yung ano laman, ang laman dito kinuha. Tapos na po kaming kumain, guys. Ayan. Ligpit na po tayo. Itong baw ito, malingkuran itong baw. Para na po tayo makag-relax. Nagpagilid. Brown o pada. So, ayan po guys, for today's video. Maghuhugas na po ako. Si Creslin magwawalis na po siya. Yan. Thank you for watching, guys. Bye. Thank you for watching. Bye-bye. Click the notification para updated kayo sa YouTube channel ni Mama. Bye-bye. Bye-bye muna, guys. Bye-bye.